Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, ang unang bahagi ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hindi Maturuan ang Puso. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Love alive, I can't forget you, and it won't be easy. Nagabihan na naman tayo, partner. Baka kera patanin na naman kung uuwi ka. Yan ang problema. Sigurado, naaawain ka na naman ni Trina. Nagsasawa na ako sa kanya, partner. Pero wala kang magagawa. Dahil kasal kayo ni Trina. Oo. Pero marami din dyan nagpakasal at naghihiwalay. Sa bagay. Pero ang sabi nila, hindi raw patunay na ang kasal para hindi maghiwalay ang mag-asawa. Maraming dahilan. Kahit ikinasal ka na, kahit bongga pa, maghihiwalay pa rin. Yun na nga. Kahit ano pang gawin natin, hindi ko maturuan ang puso ko na mahalin si Trina, partner. Partner, Alam mo naman kung paano kami naging mag-asawa. Nagpakasal kami na kontra sa kagustuhan ko. oo nga. Oh, malapit na pala ang bahay namin. Baka malampasan pa, partner. Oh, ano na naman ang nangyayari sa'yo, Trina? Bakit hindi ka na naman mapakali? Si Randy kasi, Papa. Gabi na, pero wala pa. Hintayin mo. Baka nag-overtime. Nagdududa na ako sa kanya. Ano? Baka naman ibang overtime yun. Trina? Pero hindi pwede sa akin yun. Iha, huwag mo sanang masyadong higpitan ng asawa mo. Baka magsawa at iwan ka. Ano? Yan ang hindi na gagawin. Baka makapatay ako. Ano naman yan? Muntik na akong maipit. Saan ka ba galing? Natural, sa construction site. Saan pa ba? Ang sabihin mo, pinuntahan mo na naman ang babae mo. Ano na naman niyang sinasabi mo?
Talaga bang ganyan ka na lagi? Anong ganyan? Ang pagsisilos mo? Anong alam ko? Huh, pero subukan mo kung lokohin, Randy. Tumigil ka na. Baka Bakit? Ano, hindi mo ituloy? kung hindi ako makapagpigil, baka... Baka masampal mo ako. Sige, subukan mo para makita mo. Naku. Talagang hindi ko na mapigilan. Wanan na lang kita. Buwisit Buwisit ka ganitong rin. buhay. Hay! Lalabas na lang ako. Saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Ha? Randy! Saan pa kundi sa impyerno? Buwisit na lalaki. Nakita mo kung anong nangyari. Tama yung sinabi ko, Iha. Papa, Pagod yung tao. Pero ang isinalubong mo ay galit. Paano kanya mapapag-aralan na mahalin kung ganyan ka? siya pa ang kinakampihan ninyo? Ang magaling na lalaki? Ikaw ang anak ko. Pero mali ang ginagawa mo. Hindi ko kinakampihan. Pero nalaman ko ang totoo. Papa, Hindi si Randy ang ama ng pinagpubuntis mo. Kaya kung hindi mo babaguhin ang trato mo sa kanya, hindi malayo na iiwanan ka niya. pero Papa, Ipakita mo na mahal mo ang iyong asawa. Hindi ang lagi mong inaaway. Yan lang ang alam mong gawin. Oh, partner. Bakit mo ba ako niyaya na naman dito sa resto bar? Gusto ko lang magpalipas ng oras. Siguro, nag-away na naman kayo ni Trina, no? Sinabi mo pa. Talagang nagsasawa na ako. Yan ang masama. Pero, magtiis ka, pare. Ano pang magagawa mo? Asawa mo na. Tapos buntis pa. Bunga ng panluloko niya sa akin. Silang mag-ama. Hindi nila pinakinggan ang paliwanag ko. Naiintindihan kita, partner. Niloko lang ako ni Trina. Gusto lang niya na may managot sa nasirang dangal niya. Yan ang hirap ngayon. 2 buwan na palang nagbubuntis noon. Noong ikinasal kami, pinikot niya ako. Sumang-ayon naman ang ama niya. Girl, I need you. I need your love. Heto na yung order ninyo, sir. Thank you. Thank you, miss, ha? Tawagin na lang ninyo ako kung may order pa po kayo. Excuse me. Alam mo, partner, Hmm. kahit sino siguro, kahit ano pang pagtitiis mo, kung ganun ang asawa mo. Naiintindihan kita, partner. Pero, ang una sa lahat na hindi ko ginusto ay ang pangluloko niya sa akin. Naging panakibutas ako. Sabagay, kahit na sino, talagang maiinis. At ang sama niya talaga. Siya pa ang may ganang away sa akin. Pero, may tanong ko lang, Pards. Sino talaga ang ama ng pinagbubuntis niya, kung hindi ikaw? Hindi ko alam. Dahil iba't ibang lalaki ang sinasamahan niya noon.
lasing na naman pag-uwi. Baka madaling araw pa. Pero huwag niyang subukang mong babae. Dahil hindi ako papayag. Sa bagay, kasalanan ko din naman. Ang alam ko, mapag-aralan ko siyang mahalin. Pero hindi rin pala. Ilang buwan na kami nag-asawa, pero kahit minsan, hindi kami nagsiping. Noon lang gabing pareho kami nakainom. Hinatid ako sa bahay. Uwi na sana siya noon, pero hindi ko na pinayagan. At nangyari ang hindi. Shotgun wedding. Pero hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Hindi mapalapit sa loob ko si Randy. Kahit asawa ko na. Dahil masakit sa loob niya ang ginawa ko. Tama naman si Papa. Hindi ko dapat awayin. Kundi, mahalin ko siya. Pakitaan ko ng pagmamahal bilang asawa. Maya, anak. Maaga kang nagising. Alam ko na madaling araw ka na umuwi kanina. May klase po ako, inay. At may pagsusulit kami. Kaya papasok po ako. Hindi ka ba nahihirapan? Nagtatrabaho ka sa gabi, pagkatapos nag-aaral ka sa araw. Huwag po kayong mag-alala sa akin, inay. Kaya ko ito. Anak, At isa pa, may oras pa akong matulog mamaya. Dahil 2 oras lang ang klase ko. ganun ba? Oo nga pala, inay. May gamot kayo na binili ko. Anak, yan pa ang isang problema. Ang pambili mo ng gamot ko. Hindi problema yan, inay. Ang importante ay gumaling kayo. Pero parang lumalala naman ang sakit ko. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. At huwag nating kalimutan ang manalangin. Ay, At maraming salamat sa boss ko dahil naiintindihan niya ako. Lalo na kung hihilingin ko na maaga akong uuwi kung walang customer ng madaling araw. ay, mabuti naman palang gagalin ng bus mo. Doon sa resto bar, anak. Opo, inay. At mag-ingat ka sa pag-uwi at sa mga customer ninyo doon. Baka may mambastos sa'yo. Wala po, inay. Dahil may security guard kami at may bouncer pa kami, inay. Ang sakit ng ulo ko. Papa, si Randy. Umalis na. Hindi na nga siya nag-almusal. Ano? Siguro, mag-almusal na lang doon sa babae niya. Ano? Alam ko, Papa, may babae siya. Bago ka magsalita ng ganyan, sana tanungin mo muna ang sarili mo kung ano ang dahilan at bakit niya ginawa yan. Bakit ganon ang ginawa mo? Hindi naman pala siya ang nakabuntis sa'yo. Ano kasi, Papa? Ayaw kong pagalitan ninyo ako kung wala akong maituro na ama ng pinagbubuntis ko. Kung alam ko lang sana na ganyan, hindi ko na kayo ipinakasal noon. Papa, Kung pinakinggan ko noon ang paliwanag ni Randy, edi sana walang problema. Ay, kaya may pagkakamali rin ako. Papa,
tapos na. Oo, pero ang masasabi ko, kung gusto mo na mahalin ka niya at mawala ang sakit ng loob niya sa ginawa mong pagpikot sa kanya, ay pag-aralan mong magsilbi sa kanya bilang asawa. Ano? Hindi yung ikaw pa ang may gana na magalit o mang-away sa kanya. Naiinis nga ako. Yan ang mali sa'yo. Ang katigasan ng ulo mo. Kaya ka nagkaproblema ngayon. Sana pakitaan mo ng mabuti. Pero ikaw pa ang may ganang magalit. Sino naman ang hindi magagalit? Parang hindi asawa ang turing niya sa akin. At sino ang may kasalanan? At saka, teka nga. Sino talaga ang nakabuntis sa'yo? Papa, Nasaan siya? hindi ko na alam kung nasaan siya. Nung malaman niya na buntis ako, hindi na siya nagpakita ang walang hiyang lalaking yun. Gaya ng sinasabi ko sa'yo, yan ang nakuha mo dahil sa katigasan ng ulo mo. Hindi ka nakikinig sa mga payo ko. Sana ang pag-aaral mo ang inatupag mo. Pero anong ginawa mo? Naglakwat siya, nakipagbarkada. Huwag niyo nang ipaalala yan, Papa. Kaya ulitin ko. Pagbutihin mo ang ginagawa mo para hindi ka iwan ng asawa mo. Girl, I need you. I need your love. O ano, partner? Ano bang balita? Tungkol saan? Kayo, ni Trina. Ano pang asahan mo? Kaya nga ako ang agang umalis sa bahay. Ano? Oo. Wala na sigurong katahimikan o ayos naming mag-asawa. Ganun ba, partner? Oo, pare. At nalaman ko na buntis na siya pala noon. 2 buwan na ang pinaglilihi niya. Pero 2 linggo pa lang kami nagkakilala. Kaya, nawala ang interes ko sa kanya. Alam ko, kahit nakainom ka, ay malalaman mo kung ikaw ang nakauna o hindi, partner. Alam ko. At matino pa ang isip ko noon. Pero, hindi ako nakatanggi. Ano ba talaga ang nangyari? Inakbayan ko na ipapasok sa kwarto niya dahil sobrang lasing niya. At hindi na makalakad. Naawa ko sa kanya. Hindi na niya ako pinayagan. Mapang-akit si Trina. At hindi ko na napigilan ang init na nadama ko. Dahil, alam mo na. Dahil lang sa sakit ng loob mo, ang paghiwalay ninyo ni Kyle. Na mas ginusto niya na makapunta sa London. Mas pinili ang pangarap niya kaysa sa relasyon ninyo. Kaya, naisipan mo na pumasok sa resto bar, ganun ba? Alam mo naman na hindi ako lasinggero. Nagpalipas lang ako ng oras para mawala ang sama ng loob ko. At yan, nakilala mo si Trina na naghahanap ng mananagot sa kanya. Oo. Naging biktima ako. Dahil natakot patayin o kaya itakwil ng kanyang magulang. Kaya naghanap siya ng ibang paraan. Ay, ikaw pa na mabait na tao ang kanyang nahanap. Oo nga, partner. Kaya hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa aming mag-asawa. Sa bagay, sabi ng iba, papel lang ang marriage contract. At hindi basihan para hindi maghiwalay ang mag-asawa. Sana kung mahal ko si Trina at ituring ko na sagrado ang aming kasal. At gawin niya ang tungkulin niya bilang asawa.
Hindi puro sigaw ang isalubong niya sa akin. Pwede naman sigurong mapag-aralan ko na mahalin. Kung may bastos na lalaki, meron din mga babae. Akalain mo ang ginawa niya. Nasira ang buhay mo, partner. Kaya, kahit kailan, hindi ko siguro kayang mahalin. Oh, Trina, saan ka na naman pupunta? May puntahan lang ako, Papa. Hindi ka na tumigil dito sa bahay. Ganyan na nga ang kalagayan mo. Ano na naman? Malaki na ang tiyan mo. Paano na kung maapektuhan ang pinagbubuntis mo? Pwisit naman kasi ito. Kung bakit hindi ko pinalaglag. Ano? Diyos ko, ano yung sinasabi mo? Hindi ako natakot sa pwede ninyong gawin kung malaman ninyo ang nabuntis ako at walang magpakasal sa akin. Sana pinalaglag ko na. Tumigil ka na, Trina. Isilang mo yan. Kung ayaw mong palakihin, ay kami ang mag-aalaga sa kanya. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hindi Maturuan ang Puso. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervisyon Litiasto Delio Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. No one can take your place deep within, forever in my heart.